Isipin mong ang sumisikat na araw ay pinipintahan ng ginto ang bawat hakbang ng iyong landas. Parang ang Diyos na nagpapainit sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Mahal kong kapatid, itaas mo ang iyong puso at hayaang pumasok ang liwanag na ito sa iyong kaluluwa. Habang tayo'y naglalakad papunta sa trabaho, damhin mo ang banayad na hangin na tila mapagkaibigang kamay na humahaplos sa iyong mukha. Paalala na ang Espiritu Santo ay kasama mo sa bawat paghinga. Bawat pintig ng puso mo ay tila banal na tambol ng digmaan. Tinatawag ang iyong pananampalataya upang buong tapang harapin ang bawat hamon. Kapag ang trapiko ay tila kulungan, isiping may bukas na daan sa langit. Daang inihanda ng Diyos upang ikaw ay lumakad ng may kapanatagan. Ang tasa ng kape sa umaga ay nagiging banal na kopa, nagbibigay pag-asa sa bawat higop at nagpapatatag ng iyong espiritu para sa buong araw. Kahit sa bigat ng mga gawain, alalahanin mong kasama mo ang Diyos. Siya ang iyong dakilang kaagapay sa pagdadala ng pinakamabigat na pasanin. Ang iyong keyboard at ang notes sa cellphone ay maaaring maging mga instrumento ng pagpupuri, handog ng pasasalamat bago pa man magsimula ang unang gawain. Bawat notification ay mahinahong paanyaya na huminto sandali at magpasalamat sa presensya ng Panginoon sa iyong abalang araw. Habang isinususuot mo ang iyong uniforme, isiping ang baluti ng Diyos ay sumasakto sa iyong katawan, proteksyon laban sa takot sa buong araw. Kapag tinawag ka ng iyong boss, pakinggan ang higit pa sa mga salita. Madama mo na ito at ipagkalinga ng isang ama na nagtutuwid sa pamamagitan ng pag-ibig at pasensya. Sa bilis ng takbo ng buhay, humanap ng katahimikan sa iyong kalooban, isang banal na kanlungan na inihanda ng Ama para sa iyo. Bawat hakbang mo sa pasilyo ng opisina ay pinapatatag ng pangakong kapahingahan na si Jesus ay nagbibigay, mula puso patungo sa puso. Kahit harap-harapan sa mga deadline, alalahanin, ang Diyos ang iyong perpektong orasan, pinapatakbo ang bawat segundo ng may karunungan. Sa bawat pagpapalitan ng mensahe, gamitin ang iyong mga salita bilang mga palaso ng kabutihan, liwanag na sumisikat sa iyong mga katrabaho. Bawat kontratang nilalagdaan ay maaaring maging simbolo ng pagpapala kung ihahandog mo ang iyong trabaho sa paanan ng Panginoon. Kapag bumalik ang bigat ng araw, huminto sandali, pumikit, at hayaang hipan ng Diyos ng bagong lakas ang iyong kaibuturan. Kapag tumunog ang telepono, ngumiti ka sa iyong kalooban dahil maaaring ito'y may ang Diyos na kumakausap sa iyo sa anyo ng bagong oportunidad. Sa bawat proyekto, masdan mo ang isang banal na quilt na tinatahi ng manlilikha para sa iyong pag-unlad. Bago ipadala ang unang email, itaas mo muna ang isang pag-iisip ng pasasalamat. Pagkilalang ang biyaya ng Diyos ang iyong lakas. Sapagkat sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Pagkatapos isipin mong may malakas na lambat na nakasabit sa pagitan ng dalawang punong niyog. Sinusuportahan ang iyong mga pangarap, tulad ng pagsuporta ng Diyos sa iyong kaluluwa. Kapatid kong babae, itaas mo ang iyong puso at hayaang ikay umindayog sa banal na kapahingahang ito. Sa gitna ng abalang araw, isipin ang isang parola na nagpapaliwanag ng iyong daan. Ginagabayan ang bawat hakbang patungo sa layunin ng Diyos. Bawat hamon sa trabaho ay tila alon na gustong ibagsak ka, ngunit ang Diyos ang iyong matatag at matibay na pantalan. Kahit nasa ilalim ng matinding pressure, huminga ka ng malalim at damhin ang banayad na hangin ng Espiritu, nagpapatahimik ng gusot sa iyong damdamin. Ang tasa ng tsaa sa dapit hapon ay sagisag ng kapayapaang alay ng Diyos, pinapakalma ang unos sa iyong kalooban. Bawat ulat o spreadsheet ay papel na ginagamit ng Diyos upang isulat ang kwento ng iyong katapatan sa kanyang kaharian. Kapag tila mabigat ang araw, alalahanin mong ang biyaya ng Diyos ay unan ng kaaliwan para sa iyong pagod na puso. Sa bawat meeting, damhin ang di nakikitang kamay ng Diyos na nagbibigay liwanag sa bawat ideyang iyong ibinabahagi. Ang iyong panulat ay dumudulas sa papel na parang brush na ginagamit ng manlilikha sa pagpinta ng mga pagpapala sa iyong buhay. Ang bawat minutong pahinga ay banal na paghinga ng Diyos, nagpapasariwa at muling nagpapalakas sa iyong espiritu. Kahit ang pinakasimpleng uniforme ay may dalang kaluwalhatian ng Diyos, kumikislap sa bawat gawaing may malasakit.
Bawat email na natatanggap ay pintuan na binubuksan ng Diyos para sa bagong pagkakataong ipamalas ang kanyang kabutihan. Kapag nakakaramdam ng pagmamadali, pabagalin ang iyong hakbang sa pamamagitan ng tahimik na panalangin, tila mahinang simoy sa disyerto ng kaluluwa. Kapag ang mga layunin ay tila hindi maabot, tandaan mong ang Diyos ang nagpaparami ng tinapay at isda sa iyong mga kamay. Bawat pag-uusap sa katrabaho ay matabang lupa para sa mga salitang puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, ang Diyos ay naghihintay na parang bulaklak na sabik na bumuka, handang ibalik ang iyong galak. Kahit nakakalimutan mong magpasalamat, itinatala pa rin ng Diyos ang kahit pinakamaliit na buntong hininga ng pasasalamat mula sa iyong puso. Ang iyong puso ay tolda kung saan namamahinga ang Panginoon. Hayaang lakbayin niya ang bawat sulok nito gamit ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Bago patayin ang mga ilaw sa opisina, patahimikin ang iyong isip at pakinggan ang mahinahong tinig ng tagapagligtas. Magtiwala kang lubos sa pangako ni Jesus. Siya ang magpapagaan ng iyong mga pasan at gagabayan ka ng may kababaang loob at kapayapaan. At ngayon isipin mong may punong malalim ang ugat sa tabi ng ilog, sumisipsip ng buhay na patuloy at nagbibigay sigla. Kapatid kong lalaki, itaas mo ang iyong puso at hayaang ang buhay na bukal na ito ay magpanibago sa iyo. Bawat umaga ay tila isang blangkong aklat na iniaalay ng Diyos upang iyong maisulat ang kwento ng pananampalataya at tagumpay. Kapag sumisilip ang araw, isiping may mga pakpak ng agila na nagtataas sa iyo higit sa pagod at pag-aalala. Ang keyboard ng computer ay nagiging dambana, kung saan ang bawat tipa ay papuri sa manlilikha na nagpapalakas sa iyo. Kung dumating man ang bigat ng mundo, damhin mong ang Diyos ay tulad ng magaan na bag, dala niya ang tunay na mahalaga para sa iyong kaluluwa. Sa harap ng mga layunin at deadline, alalahanin. Ang iyong lakas ay muling sumisibol, tulad ng pakpak ng paru-paro sa pagsilang ng umaga. Bawat natapos na gawain ay isang munting tagumpay na ipinagdiriwang sa langit ng mapagmahal na Ama. Kapag ang isipan ay naliligaw, ibalik mo ito sa banal na hininga na nagbibigay buhay sa iyong kalooban. Sa gitna ng kaabalahan ng araw, humanap ng katahimikan, isang kanlungan kung saan ang Diyos ay tahimik na bumubulong sa iyong puso. Ang malamig na tasa ng kape sa mesa ay paalala na ang biyaya ng Diyos ay laging abot kamay. Sa pagkarinig ng isang banayad na musika, alalahanin na ang Diyos ay lumilikha ng sariling himig para sa iyong paglalakbay. Kahit sa gitna ng mga deadline, ikaw ay isang buhay na templo. Alagaan ng may paggalang ang regalong ibinigay niya sa iyo. Bawat kliyente, bawat katrabaho, bawat hamon ay mga instrumento sa kamay ng maestro ng sansinukob. Kapag napagod ka, hayaan mong ang Diyos ang maging iyong unan ng tiwala kung saan mo maipapahinga ang iyong isipan. Bawat kape na pinagsaluhan ay maaaring maging sandali ng pagkakaisa, kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa pagitan ninyo. Kung may pagkakamaling maganap, alalahanin mong ang banal na kapatawaran ay parang pinturang binubura ang mga pagkukulang. Kapag nagmamadali, hinaan ang pag-iisip sa pamamagitan ng buntong hininga ng pananampalataya, lasapin ang kabutihan ng Diyos. Sa bawat planong natapos, magpasalamat na parang nag-alay ka ng handog na pagpupuri. Kapag dumating ang pagtatapos ng araw, ang iyong espiritu ay nagpapahinga na parang ibon sa isang ligtas na pugad. At sa wakas, magtiwala sa paanyaya ni Jesus. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan at ang aking pasanin ay magaan din. Minamahal kong kaibigan, salamat sa paglalaan ng oras na ito sa Panginoon. Nawa ang kanyang pagkalinga ay sumaiyo ngayon at magpakailanman. Ibahagi sa mga komento kung paano nangusap ang Diyos sa iyong puso ngayong umaga. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampanilya para sa aming araw-araw na panalangin. Ihanda ang iyong puso para sa mga susunod na panalangin sa umaga at hayaan mong bawat bukang liwayway ay magdala ng bagong hininga ng buhay. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, palakasin at panibaguhin ang iyong lakas ngayong umaga. Amen.